Hanggang sa unti-unti, nagkakaroon kami ng mga kakilala, mga kaibigan sa fish keeping industry. Dumating din sa point na may mga nag-i-invite na sa akin na i-cover yung isang show ng beta. Nung panahong yon, masasabi kong kilala ako. Hanggang sa unti-unti, nagkakaroon kami ng sales sa mga beta dahil nag-try kami mag-breed, tapos bumibili kami ng mga breeder. Tapos ang ginagawa ko tuloy-tuloy lang, vlog, video, tapos promote, tapos nagbebenta ng beta. So, nakilala ako sa pangalang Ans Beta. Hanggang sa one time, nakakalungkot lang isipin na nire-report yung page ko. Hanggang sa di tinigilan, hanggang sa mawala siya. Nagkaroon bigla ng toxic sa hobby. Oo, aaminin ko na that time, napakaliit lang ng barracks namin. Pero madaming dumadayo. At patuloy na nagtitiwala talaga. Habang tumatagal ako sa hobby ng beta, nagkakaroon ng mga taong naiinggit sa paligid ko. Nahahaluan na siya ng katoksikan talaga. Pero syempre, hindi pa rin tayo nagpatinag. At heto tayo ngayon, kahit na nawala na yung mga accounts natin, kahit na hindi na tayo kilala ng mga baguhan. At nakilala naman tayo sa saltwater naman. Pero syempre, hindi pa rin mawawala dito yung toxic eh. Yung 17K followers na pinaghirapan ko dito sa TikTok, ayun. Pero heto pa rin si Kalamba Pet Shop, lumalaban ng patas. Hindi sumusuko kahit na anong mangyari, laban lang ng laban. Kaya hindi nawawala si Kalamba. Hanggang ngayon pa rin naman ay namamayagpag ang pangalang Kalamba Pet Shop. Sa loob ng shop namin ay meron na kayo sari-saring makikita na iba't ibang klaseng isda. Simula sa freshwater fish hanggang sa saltwater. Nagkaroon na rin tayo ng mga pet supplies. So, lumawak na rin yung aming market. So, marami na kaming pinagdaanan dito sa hobby na ito. At syempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mundong pag-iisdang walang bangka. So, yun lang muna sa ngayon. Hanggang sa next episode muli. Kung meron kayong tanong regarding sa fish hobby, maaari kayo mag-iwan ng message dyan sa comment section para magawa natin ng vlog sa next episode.